Magandang umaga mga igan. Dumating na po sa Russia si Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang 3 araw na official visit doon. Natuloy din ang biyahe ng Pangulo na dapat ay noong Enero pa naka-schedule at dahilan kung bakit tinanggihan ng Pangulo ang imbitasyon ni US President Donald Trump sa kanyang inauguration. Mula sa Russia, may unang balita live si Joseph Morong. Joseph, good morning! Good morning, Igan. Pasado alas 11 ng gabi dito sa Russia o alas 4 dyan ng umaga dyan sa Pilipinas, dumating si Pangulong Duterte para sa kanyang 3 araw na official visit dito sa Russia. Sa imbitasyon mismo ni Russian President Vladimir Putin, 3 araw mananatili si Pangulong Duterte dito sa Russia. Isang biyahe na simbolo ng pagbabago ng direksyon ng polisiya ng ugnayang panlabas ng Pilipinas. Sa kanyang departure statement sa Davao bago tumulak sa Russia, sabi ng Pangulo kailangan magparami tayo ng mga kaibigang bansa. Russia must cease to be at the margins of Philippine diplomacy. Over-dependence on traditional partners has limited our room to maneuver in a very dynamic international arena. Enero sana gusto makita ni Putin si Duterte pero masyadong malamig sa Russia tuwing Enero at hindi sanay ang Pangulo. Sa interview ng Pangulo sa Russian news agency na Sputnik, noong Enero rin siya inimbitahan ni US President Donald Trump para sa kanyang inauguration pero tinanggihan ito ni Duterte at sinabing pupunta pa siya ng Russia. Sa May 24, unang makakapulong ng Pangulo si Russian Prime Minister Dmitry Medvedev at sa May 25 naman si Russian President Vladimir Putin. Magkakaroon ng dalawang leader ng joint press conference pagkatapos ng kanilang pulong. We will discuss ways of charting the future direction of our partnership across many areas. In exchange views of regional and international issues to determine how we can best advance or shared interests. Ayon sa Department of National Defense, kabilang sa mga titingnan ng Pilipinas ay ang pagbili ng mga eroplano at mga baril sa Russia. Gusto rin ng Pangulo na kausapin ng Russia kung mabibigyan siya ng mga precision-guided missile. Magsasalita rin ang Pangulo sa mga Pinoy at Russia ng mga negosyante. Sa Miyerkules din gagawaran ng Pangulo ng doctorate degree sa eksklusibo at prestigyosong Moscow State Institute of International Relations. Nung isang buwan, tinanggihan ng Pangulo ang honorary degree na gusto sanang ibigay sa kanya ng University of the Philippines. Magtatalumpati rin siya doon at inaasahang ipapaliwanag ng Pangulo ang kanyang independent foreign policy. Igan, alam mo dito sa Russia, may tinatayang 5,000 na mga Pilipino at ang sabi sa atin ng embassy sa May 25 ay magkakaroon ng Pangulo ng pagkakataon na magkaroon ng isang event sa Filipino community dito at ang sabi nga sa atin sa dami ng gustong pumunta ay ngayon pa lamang ay nagpalit na sila ng venue para ma-accommodate yung mga gustong makita si Pangulong Duterte dito sa Russia. Igan. Maraming salamat, Joseph Morong.